Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Manggagancho, tiklo sa Kilos Pronto. Kasama ang puwersa ng NBI at DOLE. Sinalakay ng Kilos Pronto ang isang recruitment agency sa lungsod ng Parañaque. Modus: instant trabaho, kapalit ang halaga mula sa maloloko. Abangan ang eksenang ito. Mga ka-KP, ano kayang pakiramdam? Wala ka na ang trabaho, lolokohin ka pa at nanakawan ka ng pera. Ganyan ho ang diskarte ng isang lehitimong employment agency. No pay, no work daw, meaning magbigay ka ng recruitment fee para bigyan ka nila ng trabaho. Pero ang job offer, bogus lang pala. Mahigit 1 milyong Pilipino ang walang trabaho at mahigit 7,000 lang ang bilang ng mga bakanteng trabaho na maaari nilang applyan. Ito ang nakitang pagkakataon ng mga oportunista para mambiktima. Kaya naman ang kanilang alok, instant trabaho. Nakarating sa kaalaman ng Kilos Pronto ang reklamo ng panloloko ng Prince Chinito Management Services or PCMS. Sa Facebook page ng KP, ilang netizen ang nagpahayag ng kanilang galit laban sa naturang ahensya. Ang estilo umano ng PCMS, mangolekta ng bayad mula sa kanilang mga aplikante kapalit ng pangakong trabaho. Sa Baclaran, Parañaque, natunto ng KP team ang tanggapan ng ahensya. Sa labas pa lang ng gusali, kapansin-pansin na mga lalaking ito abala sa pang-iengganyo sa kanilang mga target na biktima. Pagdating ng KP team sa tanggapan ng PCMS, inabutan namin ang ilang pang staff ng abalang-abala sa pambobola sa iba pang mga aplikante. Naririto rin ng mga aplikante na si Alvin na 3 buwan ang pabalik-balik sa opisina ng PCMS para mag-follow up ng trabaho. Mabilis ba? Wala pa rin. Anong hinihan ako ng deployment? Sabi sa akin, pagbayad ka ng 400 ka kasi 100% naman nakapasok ko. Nagtiwala ko. Kasi kailangan kong trabaho. Sari-saring mga trabaho ang kanilang alok sa mga aplikante na kanilang pwede raw pamilihan. Bellboy, room attendant, HRM ka, food and beverage, cook, kitchen helper. Sure na trabaho na po yun, sir. Kasi hindi ka interview dito. Ipinagyabang pa ng staff na nagpakilalang router ang listahan ng mga hotel at kumpanyang affiliated daw sa Prince Chinito. Kita dito ilagay, sir. Saan ba? Ito, Baywalk, Binondo, or Ermita, White Knight Hotel, at saka Midland Plaza Hotel. Mga 5-star lahat yan, okay, magaling. Kontrata natin maganda ngayon na kasi walang end. Hanggat maganda yung performance, hindi nyo kailangan mag-renew. And then rate natin, ito rate natin. Starting nyo minimum 491 per day. Starting lang yan. Tataas sahod nyo step by step. Depende sa performance. Meron tayong processing fee na 200. Matapos ang briefing, inumpisahan na ang singilan. 200 pesos para sa processing fee. 800 pesos para sa medical examination at 400 pesos para sa deployment. Kilos Pronto kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Base sa kanilang record, lisensyado ang Prince Chinito Management Services na pagmamay-ari ni Fatima Kanda. Ang business permit din ng naturang kumpanya lehitimo. Pero kahit may permit to operate ang PCMS, marami daw itong paglabag na ginawa ayon sa DOLE. Wala dapat sila kahit 1 sentimo na kukolektahin sa mga aplikante. So supposed to be sa Pasay sila dapat nag-ooperate, hindi sa Baclaran. Sa pinagsanid na puwersa ng DOLE at Anti-Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation ng NBI, isang surprise inspection ang ikinasa.
Pagdating sa opisina ng Prince Chinito Management Services, hinarap kami ng isang nagpakilalang Ringo Kanda, asawa ng may-ari ng PCMS na si Fatima. Ang mga nagre-reklamo, hindi na rin napigilan ang kanilang galit. Hindi sumipot ang mismong may-ari ng Prince Chinito, kaya si Ringo ang pinagbalingan ng mga aplikante. Ano to? Peke? Bakit pagdating doon sa resume namin, hindi kami tinanggap? Pinaasa nyo pa, pinaasa agad-agad may trabaho. Isama rin yung basta namin. Pagtrabaho kayo. Kahit napas mo kami, hindi ka pinakain. Hindi na kayo doon niloko nyo connect sa kanila eh. Bakit yung resume namin hindi tinanggap? Binasura doon. Bakit? Pagdating sa company, interviewin sila. Nabanggit niyo po na kayo po ay PRPA. Alam niyo ho ba ang general rule na bawal ang agency maningil directly from the recruit, from the applicants? Actually, pero since kasi hindi kasi kami what we call that naghingi ng say something like agency charges o di kaya from the applicant, so kaya nagkaroon tayo ng processing. Pero anumang palusot na sabihin na Ringo, hindi ito umobra. Ang Department of Labor and Employment National Capital Region ay talagang isasara ang Prince Chinito Management Services dahil po doon sa mga violation na ginawa nila.